Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Connie dito sa ating dulang Love and Memories. Sinagot ko na si Melchor sa kanyang pag-ibig, kaya masaya na siya at nag-examine ako ng board exam para lisensyado na ako, para makapagturo na rin ako. Minsan nagtanong si Melchor kung may pagtingin ako sa kanya. Alam ko naman na tapat siya sa akin, kaya sinagot ko siya at plano ko na sanang sabihin kay Mami, Mami, bakit kayo nakahiga? Ano bang nangyari sa inyo, ha? Good iha. Medyo nahihilo ako at naghihina ang katawan ko. Pwede mo na ako pupunta sa pwesto. Kung ganun, magpahinga muna kayo. Ano kaya kung samahan ko kayo sa doktor para magpa-check up? Para malaman natin kung ano yung nararamdaman ninyo. Ay, huwag ka nang mag-alala, iha. Nagpa-check up na ako. At ang sabi ng doktor ay high blood ako. Siguro, napagod ako ng gusto nitong mga nakaraang linggo. Dahil sa dami ng suki ko na bumili ng mga damit na RTW. Hindi kasi pumasok ang isang kasama ko na nagtitinda. Uminom na ba kayo ng gamot ninyo? Sana, Mami, bawas-bawasan ninyo ang pagtatrabaho ninyo. Sana, doon na lang kayo sa pagkakahera. Oo naman. Hindi bale. At tapos ka na rin. Wala na akong problema. Kaya makapagpapahinga na ako. Ang problemahin ko lang ay ang ating pamumuhay. Salamat po, Mami, ha. Huwag kayong mag-alala. Hihintayin ko lang ang resulta ng pag-examine ko sa board para makapag-apply na ako at makapagturo na rin. Sige, Mami, ha. Dito lang kayo. Magluluto ako ng almusal natin. Ano bang gusto niyo kainin para mailuto ko na? Sige, anak. Ikaw na ang bahala. Mami? Oo, Mami? Ano nangyayari sa inyo? Mami! Diyos ko, nawalan ng malay si Mami. Aling Toyang! Tawagin niyo si Kuya Moymoy! Isugod natin sa ospital si Mami! Aling Toyang! Bessie, ano bang nangyari sa mami mo? Ano bang sakit niya? Alam mo, kausap ko lang siya kanina dahil nanghihina raw. Pero walang ano, nahilo at nawalan ng malay. Na-stroke daw si Mami, Bes. Naku, sa sobrang pagod na yan ng mami mo, hindi na siya nakapagpapahinga dahil pinag-aaral ka pa. Kaya nagpursige na kumita ng gusto. Yun nga ang dahilan Kaya ngayon, paralisado na ang kalahating katawan niya. Kawawa naman ang mami ko. Ay, naku. Talagang ganyan ang buhay dito sa ating mundo, Bessie. Hindi naman lahat ng araw ay maging malusog ng ating katawan. Dumarating din ang panghihina. Hindi bale. Gagaling pa rin ang mami mo. Sana nga, Beshi, para makasama ko pa na matagal si Mami. At matikman pa niya ang pinaghirapan niya sa pag-aaral sa akin. Dahil gusto ko siya bigyan ng maginhawang buhay. Basta manalangin tayo sa Diyos. Nabigyan pa ng mahabang buhay
ang mami mo na nagsakripisyo para sa iyong magandang kinabukasan. Mabuti na lang. Hindi na dagdagan ng iisipin niya. Bala ko sanang sabihin sa kanyang relasyon naming dalawa ni Melchor eh. Hindi ko pwedeng biglain ang mami ko ngayon. Talagang ganon. Hayaan mo muna. Dapat na gumaling pa ang mami mo bago mo sabihin na may nobyo ka na. Siguro, di na siya magagalit dahil nakatapos ka na ng iyong pag-aaral. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y baba. Oh, pare, ano nang balita sa inyo ni Connie? Di ba tapos na siyang mag-exam sa board? Oo pare. Kaya wala na akong problema ngayon. Dahil sinagot man niya ako. Aba, binabati kita pare. Sa wakas ay nakapit mo na rin ang matagal mo nang hinihintay na sagot niya. Kaya pala, parang kang nakatungtong sa ulap. Hindi mo napansin na dumating ako. Naku pare, pasensya ka na. Dahil iniisip ko kasi, ano kaya ang resulta ng pagtatapat ni Connie sa mami niya tungkol sa relasyon namin dalawa. Ha? Ang ibig mong sabihin, hindi pa alam ng mami niya? Hindi kaya siya kukontra kung malaman na wala kang pinag-aralan? Yun din ang inaalala ko pare. Bahala na si Connie kung paano niya ipapaliwanag sa mami niya. Sana nga maunawaan ng mami niya ang relasyon ninyo dahil napagdaanan na rin niya ang magmahal. Alam mo, sa totoo lang pare, kinakabahan ako eh. Paano na lang kung kukontra siya sa pagmamahalan namin dalawa ni Connie at layuan niya ako. Pare, yan mo masusukat. Kung talagang mahal ka ni Connie, ay ipaglalaban niya ang pagmamahalan. Kaya huwag kang mag-alala. Ang isipin mo, hindi kayang kontrahin ng mami niya ang pagmamahalan ninyo ni Connie kung mahal ka niya. Kamusta na ang mami mo? May pag-asa ba, ha? Na gumaling siya agad? Inoobserbahan pa si Mami. Marami pa siyang pagdadaanan na check-up para mabigyan ng tamang gamot. Sigurado na matatagalan pa bago siya gagaling. Ngayon pa nangyari sa kanya yan. Tapos ka na at makikita na rin niya ang kapalit ng kanyang paghihirap. Magkakaroon ka na ng trabaho. Sana makapasok ako kaagad sa trabaho, no? Kung makapasa ako sa examen sa board. Nako, sigurado yan, Bessie. Ikaw pa, na matalino at napakagaling sa anumang larangan, talagang papasa ka. Sana nga, Bes. Para pag nagising na si Mami, matutuwa siya dahil may pakinabang siya sa mga ginastos niya sa aking pag-aaral. Oo naman, magiging masaya siya para sa iyo. Dahil nakamit mo ang mga pangarap mo sa buhay at sinunod mo ang mabili niya sa iyo. Siyempre, mahal ko si Mami. Siya lang yatang nag-iisa kong pamilya. Kaya dapat lang nasundin ko siya dahil sa aking kapakanan ang iniisip niya. Sana gumaling ka agad si Mami, Bes. Sana. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, bakit mo ako biyaya dito sa restaurant na to? May problema ba? Sabihin mo, para matulungan kita. Ang mami ko, Melchor, nasa ospital.
malubha ang kanyang kalagayan. Ano? Bakit anong nangyari? May sinabi ka ba na dahilan kung bakit siya nagkaganon at nasa ospital siya ngayon? Wala naman. Nag-uusap lang kami, tapos biglang inatake siya. At sinabi ng doktor na komplikado na ang sakit ng mami ko. Alam mo, Connie, hindi natin hawak ang buhay ng isang tao. Kaya kung sadyang yun ang kapalaran ng mami mo, wala na tayong magagawa. Huwag ka mula ng pag-asa. Ha? May awa ang Diyos. Humingi ka ng patnubay niya para sa aga ang pagaling ng mami mo. Sana, Melchor, dahil gusto ko pang makasama ang mami ko ng matagal. Hindi pa siya dapat mawala dito sa mundo. Yan ang sabi ko sa iyo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Manalangin ka na sana maligtasan pa ng mami mo ang nangyari sa kanya. Pero hindi pa siya dapat mawala. Dahil hindi ko pa siya napagsilbihan. At hindi pa niya natikman ang pinagpaguran ko sa aking pagpasok sa trabaho. Mauunawaan din ng mami mo yan. Siniguro lang niya na magkaroon ka ng magandang trabaho para hindi ka na mahirapan sa buhay mo. Kaya tanggapin natin na maluwag sa dibdib mo kung ano man ang mangyayari sa kanya. Alam mo, Sinto, wala nang problema kay Melchor. Di ba ang sabi mo ay wala pang nobya si Melchor? Oh, bakit? Meron na ba? At may plano na silang magpakasal. Sa bagay, may ipon na rin yung anak mo dahil matagal na wala siyang nobya. Yun pala. Pinatapos muna niya ang babaeng yun sa kanyang pag-aaral. Saka raw siya sinagot. Ano? Bawa, nakatiis ng ganun katagal si Melchor. Abay talagang tinamaan ang kakaibang pagmamahal niyang anak natin. Oo nga eh. Akalain mo na naghintay ng matagal na hindi niya alam kung mahalin siya o hindi nung babae. Pero nagtagumpay si Melchor dahil siya ang sinagot. At hindi ko alam kung kailan nila planong magpakasal. Abay, kailangang tanongin natin si Melchor kung umuwi siya rito para mapaghandaan din natin. Dapat natin siyang tulungan kung sakaling magpapakasal na sila. Ano bang sinasabi mong tulungan? Paano naman tayo tutulong wala naman tayong ipon? Ang ibig kong sabihin, Delia, pupunta tayo sa ating mga kamag-anak. Hihingi tayo ng kaunting tulong para sa ihahanda ni Melchor kung sakali na maisipan na nilang magpakasal. Buti na lang at pumunta ka dito sa bahay, Ara. Para masamahan mo ako dito. Natatakot kasi ako eh. Hindi mo ba sinabi kay Melchor na pumunta rito sa bahay ninyo? Total, wala naman ang mami mo dito eh. Kahit pumunta rito, hindi pwede na kaming dalawa lang. Baka kung ano pang sabihin ng ibang tao dyan na makakita sa amin. Ikaw naman? Bakit? Natatakot ka ba kay Melchor? Kung naman siya ang iyong nobyo. Oo, tama ka. Papaano kung
hingin sa akin ng patunay na mahal ko siya, matatanggihan ko ba siya? Sa bagay, oo nga, no? Pero alam ko na nire-respeto ka niya at di niya gagawin yun kung hindi ka papayag. Ganun ba yun? Ay, teka, mas mabuti kung pupuntahin ko siya dito para may bodyguard tayo. Mga babae pa naman tayo dito. O sige, para may kakwentuhan tayo. At pwede sigurong uminom tayo ng ladies drink, ha, Beshi? Sige, sandali lang ha. Tatawagan ko siya. Dito ka muna. At kukunin ko yung cellphone ko doon sa kwarto ko. Milton, si Connie. Bakit mo ako pinapunta rito? Ano bang kailangan mo, Connie? May tutulong ba ako sa'yo? Oo, Melchor. Nandito yung kaibigan kong si Ara. Pero ang sabi niya, dapat daw ay samahan mo kami. Baka may masasamang loob dyan na pasukan nila kami dito. Magsamantala sa amin. Tamang-tama. Wala naman dito si Mami. Babantayan ko kayo. Hindi bale. Day off mo naman sa trabaho bukas eh. Walang problema. Kahit magpuyat ako. Hindi naman pwede na magpuyat ka. Kailangan din na matulog ka pagkatapos nating uminom. Ano? Iinom kayo ni Ara ng alak? Ako, kailan ka ba natutong mag-inom ng alak, Connie? Hindi naman alak yun kundi ladies drink. Kaya hindi kami malalasing ni Ara. Ha? Ganun ba? Kayong bahala. Basta, ako na lang ang bodyguard ninyo. Babantayan ko kayo. Saan naman si Ara? Lumabas ba? Para bumili ng maiinom ninyo? Hindi. Meron na dito sa bahay. Kundi nagluluto siya ng pulutan dahil iinom ka rin ng serbesa. Ano? Pati ba ako isasalin ninyo sa inuman? Huwag na lang. Basta dito lang ako magbabantay. Hindi na kailangan na painumin ninyo pa ako. Basta, samahan mo kaming uminom para hindi ako malulungkot kahit nasa ospital si Mami. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Buti na lang at nandito si Ara. May kasama ako at siya na ang nagluluto ng aming almusal. Sa bagay, tulog pa rin si Melchor dahil hindi sanay uminom. Kaya nalasing siya at dyan natulong sa sopa. Maya ko na siya gigisingin kung kakain na kami. Hindi ako nagkamali kay Melchor. Isang mabait, masipag, matulungin na tao. Hindi siya mapagsamantala. Inuunawa niya ako sa lahat ng bagay na ginagawa ko. At hindi rin siya nagmamadali na magpakasal kami dahil nga sa nangyari kay Mami. Beshi, gising ka na pala. O ano, gusto mo na bang kumain? Baka gutom ka na. O kaya, itimpla kita ng kape. Baka may hangover ka pa kagabi. Sige na nga, habang hinihintay natin na magising si Melchor, saka sabay tayong kakain. Magkakape muna ako, Bes. Okay, Beshi. Sandali lang. At magtitimpla ako ng kape natin. Teka, lagyan ko ba ng creamer o hindi na? Wag na. Sige na, magtimpla ka na. At habang naghihintay ako, ay magbabasa muna ako ng pahayagan para mabasa ko pa ang sari-saring balita. Sige, Beshi. Sandali lang at magtitimpla ako ng kape natin. Sige. Ay, buti na lang. At maaga na bumili ng pahayagan si Ate Suli. Ano na bang balita rito? Ano to? Oo nga pala. Kailangan na basahin ko nga to. Ha?
Totoo ba itong nababasa ko? Parang hindi ako makapaniwala. Totoo kaya ito? Totoo kaya ang nabasa ni Connie sa pahayagan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ika-6 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Connie dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.